Sa oras pong ito, dako po muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita po mula roon. Nakatutok po doon ang aming kasamang si Elena Luna. Elena, magandang hapon. Magandang hapon, Kirby. Inihayag ng palasyo ang paglagda ni Pangulong Aquino sa Presidential Proclamation No. 655 na nagtatadhana ng mga special at mga national holidays para sa susunod na taon. Para mabasa ito ay pumunta lamang sa website ng Official Gazette na www.gov.ph. Sa press con din kanina ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda ay pinasalamatan niya ang United Nations sa pagbibigay nito ng papuri sa mga sundalong Pilipinong nasa Golan Heights. May mahigit 340 na mga Pilipinong sundalo sa borderline ceasefire ng Israel at Syria. Tandaan po natin may mga concerns for our continued stay. Ina-address po yan ng United Nations po. But nakikita po ng United Nations ang ating ang katapangan at kagitingan ng ating mga peacekeeping forces at saka ang commitment po ng ating pamahalaan doon po ang ating contribution po sa pandaigdigang kapayapaan, at least especially on those areas where there are conflict areas. Kaugnay pa rin ang usapin ng katapangan at kagitingan ng mga sundalong Pilipino. Sinabi ni Secretary Lacerda na tatanggap din ng commendation ang mga Pilipinong sundalo at pulis na nakipaglaban sa puwersa ng MNLF sa Zamboanga City, kung kailan ito ay pinaplano pa raw ng palasyo. We certainly grieve for those who have fallen, and they have bravely defended this country against this reactionary forces, and we hail the men and women who chose to defend this country, who stood in the line of fire, those who have fallen and those who continue to serve and protect this country. Not only the armed forces but also the PNP and also those volunteers who risk life and limb to make sure that justice and peace and order is restored. Sa press briefing din kanina, Kirby, ay kinumpirma ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na lalagdaan ni Pangulong Aquino ang panukalang batas para sa postponement ng SK elections. Sa panukalang batas na ito ay walang holdover capacity na nangangahulugan na hindi na maaaring manatili sa pwesto ang mga kasalukuyang SK officials. He signed the request to certify this as a priority. As urgent, sorry. Mm-hmm. So he signed it in the House. So he agrees with the need yes. to reform the SK system. Right now it's to defer at least to study further the SK, but right now the bill on the table is the postponement of the SK elections. At yan ang ating mga balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena Luna.